Good morning, guys. It's early in the morning. It's 5 o'clock a.m. And maaga akong gumising. Basa pa yung buhok ko. Bago ko palang maligo. And papunta kami ngayon sa anak ko dun sa Vicente Soto Hospital para sa kanyang EEG laboratory. EEG is for yung sa brain mo. So, ganyan, pupunta kami doon. Yan siya. Nagbihis na siya. And maaga kami kasi 8 a.m. yung oras namin doon. Magsakay pa kami. So, ito para kasi 1 hour before daw sa schedule hour, nandun na kami. So, kita-kits tayo dun mamaya, guys. Ito na nga mga ka-housewife, sumasakay na kami ng jeep patungo Mabolo. Bali, yung sinasakyan namin ito is second ride namin to. Bali, sumasakay kami ng tricycle sa amin, then, tapos pagbaba namin, dito na naman kami sa jeep. Itong jeep na to, from Mandaue to Mabolo lang to. Tapos, bababa kami sa Mabolo, sa simbahan ng Mabolo. Sasakay na naman kami doon ng another jeep na naman, 03B, which is papunta na yun sa Fuente Osmeña. Ang Vicente Soto Memorial Medical Center is located at malapit lang sa Fuente Osmeña, sa May Plaza. Okay, ito na nga kami. Third ride namin to. Dito kami sa jeep. 03B na to na jeep. So, from Mabolo to Fuente Osmeña na to. Then, ito na. Sumasakay na kami. Malapit na kami sa aming patutunguhan. Okay. Ito na nga, dito na, bumababa na kami. Ito na yung Fuente Osmeña. Dito kami. Lalakarin pa namin patungo Vicente Soto. Konting lakad na lang naman. Yan yung plaza ng Fuente Osmeña. At nandyan din yung luma na Robinson. Yan. Dyan. Kaya naglalakad na kami tungo doon. Early in the morning pa, it's 6 o'clock in the morning, and marami ng tao dito sa labas. May mga rider na. Yan. Hindi lang kami talaga kumpiyansa sa cellphones dito pag naglalakad ka, kasi maraming mga tao na kukunin lang yung cellphone mo, tapos tatakbo, ganyan. So, ikaw naman, hindi ka makakaimik kasi as of now, oras na to, wala ka pa makikita mga pulis dito sa mga sa dinadaanan namin. Di pa masyadong kasi maraming tao. Kasi nga, it's early in the morning, it's 6 o'clock pa lang. Dito na kami. Ito yung anak ko. Yan, smiling lang. Pupunta kami sa Vicente Soto kasi it's schedule ngayon ng EEG ng anak ko. EEG is yung test to sa may mga epilepsy. Yung ganyan. Tapos ito yung anak ko, na-diagnose to this February lang, na-diagnose siya na may arachnoid cyst and hydrocephalus. So, may arachnoid cyst siya, tapos pero as of now, hindi pa naman siya nagsi-seizure, hindi pa siya nakaranas ng seizure. Ito na, before kami pumasok sa Vicente Soto, kumain muna kami. Ito naman anak ko, kasi pag nag-EEG ka, patutulugin ka, tapos 1 hour ka lang patutulugin ha, pero pag gutom ka, hindi ka makakatulog, diba? So, ito na, tapos na kami kumain. And, yan, busog na. Okay. Nakahigop rin ng init. Okay. I-continue ko lang yung sinasabi ko kanina na about sa EEG ng anak ko is,
Pagkatapos niya is pina-admit siya ng doktor for lumbar puncture para ma-test talaga kung ano yung hydrocephalus niya, saan siya nanggaling, kaya lumbar puncture siya. Tapos, lumbar puncture is yung kukunan ka ng fluid sa utak mo. So, through the dito sa spinal cord. Okay. Pero, hindi siya na lumbar puncture kasi sabi ng neurologist doon, pediatric neurologist, na hindi daw pwede kasi daw hindi pa naman ganun kagrabe. So, baka daw may possibility na mag-coma yung pasyente, comatose, no? So, hindi mo na pinaano yung lumbar puncture. Na-admit lang kami ng 10 days doon. At ito na nga, pumasok na kami sa Vicente Soto. Ito na, marami ng tao sa labas, sa OPD. Kasi sa OPD kami. Then, nag-aantay sila ng mga numbers. Pero kami, pinapasok kami. Kaya nakapasok na kami. Pinapasok kami kasi may schedule na nga kami for EEG. So, yung mga tao na nasa labas is for, nag-antay pa yun sila ng number. Kami, kumapasok na kami. Tapos yung anak ko, naghanap po siya ng CR kasi nga wiwing-wiwi na daw siya. Okay, before kay EEG, dapat iihi ka muna before kay EEG, tapos hindi ka gutom. Tapos, that night is wala ka talagang, hindi ka patutulugin. Night before the procedure, hindi ka patutulugin. So, ito na, umakyat na kami sa second floor kasi nasa second floor yung EEG room. Yan. And then, ipina-EEG siya para lang matest kung may mga muscles sa brain niya na makapagsanhi ng seizure sa kanya. So, ganyan. Para lang masiguro. Yan, dito kami. Kaya ako, housewife ako na naging nurse ng anak ko. Pero private nurse ng anak ko. Siyempre, pag isa kang nanay, dapat kung anong mga dapat gawin sa anak mo na sa kabutihan niya, so ginagawa mo, susuportahan mo. And ako, as a housewife and a nanay, kung ano yung mga needs ng anak ko talagang ako talaga yung mismo yung sumusuporta sa kanila, gumagawa. Okay. Yung anak ko, may anak ako na 4 years old at 6 years old. Yun, nandun sila sa mama ko. Mama ko ang nag-alaga sa kanila ngayon. At nandito na kami sa taas, sa may EEG room. Yan. Okay. Bawal mag-video dito pero ewan ko lang. Go lang tayo. Pag hindi tayo na bawal mag-video pero vlog naman to eh. Hindi naman ako nag-video ng mga parts nila dyan, di ba? Okay, nandito na nga kami sa EEG room. Yan. So, anak, good luck ha sa EEG mo. EEG test. Pray na lang natin na okay lang yung result. Pray nyo ha, mga ka-housewife. So, yan lang yun muna. Kita-kits na lang tayo mamaya sa bahay, mga ka-housewife. Bye-bye! Hello mga ka-housewife! Finally, nandito na rin kami sa bahay namin. Tapos nararating pa lang namin galing sa Vicente Soto para sa EEG ng anak ko. And then, ito na nga, medyo sa Tagalog yung factory. Wala pa kasi akong tanghalian kasi it's lunchtime na, 12 o'clock na. And dito na, gusto ko na matulog. I'm very tired. Kaya mga ka-housewife, subscribe, like, and share for more videos pa sa mga kaganapan ng buhay ko being a housewife. Okay? Bye-bye!